God bless you po, our beloved choral guro po rin ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Palagpagan po natin dakilang pinakamahal na Panginoon. Maraming po salamat sa mahal na po sa ating pagbibigay. Na nawa pagpapala ay lagi pa sa ating pagpalain sa ating dakilang pinakamahal na Panginoon. Tayo hindi po rin tumayo. Na tayo pinagimit ito, beloved mahal mga rangal, to our beloved din preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord po rin ng Diyos. Hallelujah. God bless you, the beloved preacher, Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Nalas yung kamay, manalangin po tayo lahat, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, sumalal sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa imong kabutihan sa amin sa araw na to. Unang araw of the month of January, bagong taon, sinama-sama mo kami. Maraming salamat, Lord, sa year-end pa lang, ramdaman namin ang presensya at tagumpay. Hanggang ngayon, kasama ka pa rin namin, Lord. I pray, O God, to the first leading prayer of the beloved Pastor, Lord. This is a sign of triumph and victory, blessing you given to us in your church especially. I pray, O God, please anoint me. I cannot do anything without you, my God. You are only my wisdom, knowledge, understanding, and anointing, Lord. Open the eyes and mind of the beloved brethren, let them understand and let them revive them. Lord, understand the word of God's salvation, what's the meaning and importance of this, God. I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, siyempre, of course, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, always only and belongs to our loving God, of the rest of the Savior, and give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved Pastor Wallace Almeida, and beloved Stan Pastor and Almeida, and Willis remembering and cherishing their blessed memories, preaching and teachings, both of them, and also greetings to the whole blessed Almeida family, and also my beloved family, my co-preachers, my co-workers, to all of you, my brothers in Christ, at sa lahat ng ating mga webcast viewers throughout the world, at kung mayroong mga bisita. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak ng bagong taon nga palakpak. Amen. Wala ba ka muna tuwa nga dito tayo lahat sa bagong taon? Dapat matuwa tayo't magalak. Maraming salamat sa Panginoon. First day of the month of January in the year 2025. Salamat. It's a great blessing for us to be here in the sanctuary of God, offer sacrifices of praise and worship to His name. Kaya maraming salamat. Hanggang ngayon, I hope and we pray na tuloy-tuloy na po. We have to continue not only this day that we are here, that we pray that we have to continue serving the Lord until the end of this year na naman at until sa pagbalik ng ating Panginoon. Sama-sama po tayo maglingkod. If we wait and continue serving the Lord, all the trials that they come in our way, we can tackle them. Because our God that we serve is a powerful God and He is always there. Pangako niya, I will never leave thee nor forsake thee, and I will never fail you. And I go before you, and I am always there wherever you go. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon, kaya don't lose your hope. Patuloy maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sa dulo, in the end, we have a good success and prosperity. Palakpakan natin, Diyos. Ang ating mensahe ngayon is a new year. A new year, a worthy pursuit. Ibig sabihin, worthy pursuit ay karapat-dapat o nararapat o importante. Amen ba? O kailangan natin. Yan. Pursuit. Pursuit meaning is an act of pursuing in an efforts to overtake or captured. Mga paghabol, gagawin natin, ipagtrabaho natin. We are pursuing
Amen ba? Pursuing an act of pursuing in an effort to overtake and capture. Wala naman tayo gina-overtake and capture kundi ang ating kaluwasan. So i-pursue natin, mayroon ito, a new year for us is a worthy pursuit. Naging karapat-dapat na pagsumikap, ipagtrabaho, ipagpatuloy ang ating kaligtasan, mga minamahal, kay wala nang pinaka-importante bagay sa tao kundi ang ating kaligtasan. Sabi ng Biblia, makamit man natin ang lahat ng kayamanan sa buong daigdig. Itapon tayo sa impyerno, useless ang lahat ng bagay. Sabi ng Biblia, what a man exchange for his life. Lahat ng bagay, ng kayamanan sa lupa na sayo na. What profit a man if he gain the whole world and suffer the loss of his own soul? What a man give exchange for his soul is nothing. Walang kabuluhan. Walang kapalit ang kaligtasan. Hindi mabayaran. We cannot purchase of money. Kaya ang ating gawin ngayon sa bagong taon is a resolution in our life. Nga a new year for us is a worthy pursuit of our life. Karapat dapat ng ipagpatuloy natin itrabaho ang ating kaligtasan at tanggap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala nang pinaka-important labaw pa, mahigit sa kaligtasan nga dito ngayon sa akin. So if we read the Bible in Matthew chapter 13, verse 44 up to 46, we read this parable para maunawaan natin gaano ba ka-importante ang langit sa buhay natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, ang talata ay 44 hanggang 46. Tulad ng karya ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. 45. Gayon din naman ang karya ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. 46. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Worthy pursuit. Mga minamahal, the Bible say, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in the field, the which when a man had found, he hid it. Nagtago, nung nakita niya nakatagong kayamanan. Hide it, and for joy, grabing kasiyahan, thereof go it, umalis siya, and sell it all that he had. Bininta, umalis, bininta ang lahat ng ari-arian niya upang to buy it that field, upang may pira siyang bilhin yung lupa na yan. Nga may nakita siyang nakatago doon na kayamanan. Amen ba? Again, the kingdom of God, heaven is like unto a merchantman, negosyante, seeking godly field. Naghanap ng mga perlas, magandang mga ginto, mga kayamanan. When he had found, nakita siya, one pearl of great price. Perlas na grabing mahala. Anong ginawa niya? He went, umalis, and sold all that he had. Ganon din parehas. Umalis siya, bininta ang lahat na sa kanyang mga ari-arian. And bought it. Binili. The essence of message, isipin mo, nung nakita nilang kayamanan, nakatago na kayamanan, ginto at perlas, sila po'y nagtago, naging matahimik, ngunit may kagalakan sila sa puso nung nakita nila ito. Kay itong tao nakatago, nakita niya, ito naman isa, perlas, negosyante. Umalis siya, great price, napakamahal. Umalis at bininta ang lahat ng mga kabtangan niya kung sa Bisaya pa. All that he had, and bought it upang bilhin yung perlas, bilhin ang ginto. Ganon ang kahalagahan ng kaligtasan, karian sa langit pag ating matagpuan.
It's worth, walang kapalit. Hindi mo pwede ipalit ng anumang bagay. Hindi ito exchange gift. Panghawakan mo yan. The message, when he found it, the hidden treasure, he hid it. Nagtago pa siya. At with joy, grabing kagalakan, kasiyahan. He hid it, and for joy thereof, go it. Umalis siya nga may kasiyahan, sell it all that he had. Kahit ibinta mo pang bahay mo, ibinta mo pa mga sasakyan mo, ibinta mo pa mga ari-arian mo, makita mo lang yung nakatago nga, bahandi treasure, bilhin mo lahat, kahit mawala sa iyong lahat na property. Bakit? Hindi po walang value ang mga bagay sa lupa sa nakatagong bahandi na makita mo, walang iba ang ating Panginoon, yung kaligtasan. Meron ba bang sobra? Pero last, nakita niya, negosyante siya. Umahimik, umalis, binintang lahat yung mga property. Ang ibig sabihin, walang sapat na pira, kantidad, material things sa lupa nga compare o what is the value of treasure in heaven, the pre-gift of salvation. Wala po. Kahit mawalaan ka ng lahat, hindi lang mawala si Kristo sa iyo. Ganon ka-importante ang kaligtasan yun nandito na sa ating mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya itong ating bagong taon, dapat ilagay natin. Worthy pursuit. Na maging karapat-dapat na dapat gawin natin. If you are pursuing for something, naghahangad ka ng mga lahat ng bagay, your life, your job, your family, your loved ones, your money, homes, asawa mo, your spouses, your husband, o children. Mga minamahal, walang makahigit sa pinagbabanggit ko sa inyo sa kaligtasan nga ating nakita ngayon. Kahit iwanan ka pa ng asawa mo, kahit iwanan ka ng husband mo, kahit wala ka ng tirahan, wala ka ng pera, wala ka ng sasakyan, bahala na. Hindi po natin pwede palitan the value of the kingdom of God. Wala nang pinakamahalaga. So para sa atin this new year, you make it. This is worthy pursuit in our life. Karapat dapat ipagpatuloy, ipaglaban natin yung ating effort. The act of pursuing in an effort to overtake and capture. I-overtake natin. Anong i-overtake natin? Yung ating kaligtasan. Kaya hindi tayo ma-stranded, hindi tayo maunahan ng ibang bagay. Seeking, pursuing for material things, mga minamahal. Dahil sabi dito, the value of the kingdom. The kingdom is more valuable than anything else in your life. Ang kingharian ng Diyos, pangako ng Panginoon, is more valuable. Anong ibig sabihin more valuable? Mas mahalaga pa. Higit pang mahalaga. Importante sa ating buhay. Valuable, it's more valuable. The kingdom is more valuable than anything else. Anything else in your life that
that be sound odds para naghatag ng problema odds sa ating buhay. Especially when you consider the things that we rightfully value our heart. Siyempre, may mga bagay-bagay na parang mahigit minsan sa ating puso. Value our hearts. What is that? Your job, your trabaho, your homes, your spouses, your husband, and children. Many of us are thinking about these things. Lahat sa atin, ito iniisip natin. Paano na kayang trabaho ko? Paano na kayong buhay ko? Paano na kayong asawa ko? Paano na kayong mga anak ko? Sabi dito, many of us are thinking about these things as we head into the new year. Lahat ito. Kung sa atin yumaman, hindi naman masama maging mayaman. Amen? Basta huwag ka lang magnakaw sa Diyos. Mag-amen ba kayo? As we head into the new year, that's good. Mabuti yun kasi may plano ka. May desire, may ambisyon ka. And yet, the kingdom of heaven is more valuable than even these things. Binabanggit natin, ngunit ang kaharian ng Diyos sa langit, mas higit na mahalaga at importante ito sa lahat ng bagay sa lupa na pinagbabanggit natin. Something value, wala nang makahigit. The kingdom of God is more valuable. Kung ang kailangan natin, importante sa ating buhay, wala na, kundi ang kaharian ng Diyos na dapat manahin natin pagdating ng araw. Buhay na walang hanggan. Sabi ng Biblia, kahit patay ka na, buhay ka pa rin. Sa Biblia. If we live or die, you are in the Lord and you are Lord's. I am the resurrection, the life. He that believeth in me will never die. And when he die, he's alive. Kaya, pag righteous ka nga Kristiyano, na wala ka na sa lupa, anong ka sa langit, hindi mo sabihin nga patay ka. Buhay ka, natutulog ka lang. Sabi niya, I am the resurrection, the life. He that believeth in me will never die. But if you die, you are alive. Patay ka na, buhay pa rin. Bakit? Si Kristo na sa puso mo na. Siya ang napatay at nabuhay sa mga matay. I am the resurrection and the life. He that believeth in me will never die. And even when you die, you shall live. And dearly beloved parents in the Lord, hindi sila patay. Natutulog lang. Pag-rapture, when we hear the sound of the trumpet with the voice of the archangel, sila po, those in the grave, those who died in Christ in the grave will open, and those that died in Christ, sila po ang mag-rise up first. Una silang magising, mabanhaw, magbangon. Kaya natutulog lang sila kaya ginising lang sila ng roll call ng trumpita ng Diyos. Una pa sila lipad sa atin sa langit. At tayo na buhay at nanatili, and we which all remain until now will be caught up. Sa kapalan tayo, i-caught up, i-rapture. Kung sabi sa ilalinon, dalhin sa langit. And we be with the Lord forever and forevermore. Makasama tang Ginoo, Panginoon, sa walang hanggang buhay. Sama-sama tayo sa langit, araw-gabi, sisigaw doon ng hallelujah. Dito sa lupa, matuto ka na magsigaw palagi ng hallelujah. O bitaw, sabi ko, singgit hallelujah. Kaya pag sa langit ka na, walang hinto, walang humpay, ang pagsigaw mo, singgit ng buses ng hallelujah. Hallelujah to the Lamb.
Hallelujah to the Lamb that died and risen. Yan ang ginawa ng mga tao sa langit. Kaya tandaan po natin, pinagpala tayo sa lahat na pinagpapala. Kaya lagay mo sa isipan mo na mahal, this new year, gawin mong resolution sa buhay mo. You rise up and step up. Move out, move up. Move on. Pakita mo sa Diyos. Stir up. Gawin mong worthy pursuit of your life. Karapat dapat nga ipagpatuloy ko. If you're pursuing for something, walang iba. Yung effort mo para ma-overtake mo, ma-capture mo, ang maibalik mo yung namimiss mong panahon in the year 2024. Ngayon, captured everything. I-overtake mo, bayaran mo. Lord, lahat kong pagkukulang sa 2024, overtaken ko na. Gawin ko na. I do it this. I pursue it. Gawin mo na. Worthy pursuit. Karapat dapat ng pagtrabaho ng kaligtasan po natin. Not only this day, but until the Lord came in our life. Patuloy tayong sambahin natin, purihin natin, palakpakan natin, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mong New Year resolution, Lord, babalik na ako sa iyo. Maglingkod na ako sa iyo. Gawin ko na. Ipagtrabaho ko ng kaligtasan ko. Hallelujah. Gawin ko dapat ang buhay ko para sa iyo, Lord. Tulungan mo ako. Yung namimiss kong buhay 2024. Yung panglalambing ko. Panghihina ko. Magugulang ko. Palitan ko na, Lord. Palitan ko na. Gawin ko na. Pagkainit na ako. Maglingkod na ako. Pangibante ko na. Oportunidad na to. Hanggang siyang pagbalik. Panginoon. Gawin ang gawin natin ngayon. You make it this new year worthy pursuit of your life. What is the kingdom of heaven? The kingdom of heaven, what could rise such word? Hindi basta-basta. It is the same thing as the kingdom of God in the scripture. It's the kingdom which Christ ruled over as Lord of Lords and King of Kings. It is a kingdom that is now present in our life. That someday, it is the kingdom which Christ ruled over as the Lord of Lords and the King of Kings. It is the kingdom that is now in our time. As the Bible says, the kingdom of God is not meat and drink. The kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Spirit. Pagpalagi mo malamang presensya ng Diyos. Nanginginig ka, nabubuspos ka, umiyak ka, sumisigaw ka sa grabing, overflowing joy. The kingdom of God comes down from heaven. That's your heart. Because the kingdom of God is not meat, kain, inom, not in it, but righteousness, peace in the Holy Ghost. Katwiran, magbago ka. Maging banal ka. Peace, magkaroon ka ng peace of mind. Peace of the heart. Righteousness, peace in the Holy Spirit. Kasi kapin mo palagi. Gawin mo. Pursuing an efforts to overtake and capture everything that lost you this 2024. Ngayon, sumasamba ka noon, wala ka naramdaman ng presensya. Sa 2024, nagaganon ka lang. Dito ka sambahan, pero ang imong mata nakatingin sa langit, nagaganon lang. Binibilang mo yung mga butiki. Ngayon, 2024, 25. If you hear in this church, ang purpose mo, sambahin ng Diyos, purihin. Close your eyes. Lift up your hands. Sing. Shout. Clap. Listen to the testimony. Do it with the pressing.
and worshiping the Lord. Hear the gospel seriously and sincerely. You're pursuing this. I-pursue mo sa buhay mo. Gawin mong worthy pursuit sa buhay mo this new year. Kaya wala nang makahigit. Wala nang makahigit. The kingdom is more valuable. More valuable. Valuable I mean mapakinabangan. Mahalaga. Importante. Mga mahalin na bagay. Worth sa iyong buhay. The kingdom, the salvation, the kingdom is more valuable than anything else. Than anything else in your life. Mayroon pa bang mas valuable sa buhay mo? Ito, basahin natin. The kingdom is more valuable than anything else in your life. That means sound odds. Parang siisip mo. Especially when you consider the things that we rightfully value our health. Yung, minsan, dahil sa ating health, minsan yan ang dahilan na hindi tayo makasamba. Amen? Amen? Binibigyan mo na halaga your health. You make it a reason na hindi ako makasamba kasi may naramdaman ako, Brother Andy, mahina na yung tuhod ko. Binasa natin. Especially when you consider things that we rightfully value our health. Job, yon. Dahil sa imong trabaho, job, ay, busy ako sa job ko, busy ako sa trabaho ko. Paano naging busy ka sa trabaho mo? Wala nang time ang Diyos para sa iyo. Your homes, busy ako sa bahay. Pag Sunday, yun ang time ko nga maglinis ng bahay. Kukuha ng mga sagbot, yun lang. Kaya hindi ako makasamba. Pag araw ng linggo, yun ang panahon ko. Busy sa trabaho. Mag-date kami ng asawa ko. Pupunta kami sa Dahilayan. Shopping kami sa SM. Kain-kain kami paggabi. Aba na kami mga children. Lahat mga anak. Kaya busy kami. Hindi kami mga simba. Yan ang sabi. Many of us, lahat, halos kitang lahat, are thinking about these things. Yan, inisip ng tao. As we head into a new year. Head into a new year, malampasan pa sa new year. That is good, sabi ng writer. Mabuhay, tama yun. Tama yun lahat imong rasones. That is good. And yet, yun, the kingdom of heaven is more valuable than even these things. Mahigit pa rin ang kaharian ng Diyos na importante at mahalaga sa lahat ng bagay na pinagbabanggit natin at binasa. Di mo ka-amen? Kaya ngayon, itong mensahe ng Diyos para sa atin. Paalaala. Paalaala lang. Noon, wala ka pa trabaho, grabe, present ka palagi. Kahit wala kang masay, nalakad mo lang yung pastoral. Ha? Pagdating mo sa gate, kantahin ng choir, how pa lang, wala pa great. Napupuspos ka na. Ngayon, matapos na yung kanta, hanggang ganun ka na lang. Wala ka nang naramdaman. See, asang pinakamahigit? Saan yung pinakamahigit sa buhay mo? Yung langit, kaligtasan, o yung mga bagay yung pinagbabanggit ko? And yet, the kingdom of heaven is more valuable, higit at malaga, than even these things. Mahigit pa palang langit sa iyong asawa, sa imong bana, sa imong health, imong job, imong bahay, children, lahat. Mahigit pa. Kaya sabi ng pastor, napaka-importante ang kaligtasan. Napaka-importante ang kaligtasan. Wala is more than valuable. Important thing sa buhay natin, yung ating kaligtasan. Kaya this new year, ginigising po kayo. I pray and hope na ito po ang gawin natin.
this new year, worthy pursuit of your life. Gawin mong karapat-dapat, pagsumikap, paninguha, paningkamot, gawin, himuon, buhaton po ni. Kaya ang kaharian ng Diyos, mahigit sobra pa sa mga bagay nga material dito sa lupa, mga minamahal. Kaya pagbalik ng Diyos, hindi ka madalas sa rapture lalit. Mga minamahal, kagatin mo siko mo, hindi mo kaya kagatin. Bakit ako naiwan? Bakit hindi ako nagpakainit? Bakit hindi ako nakikinig sa preaching ng mga preacher, ng mga paalaala? Mga minamahal, sa sanlibutan ng mga tao, huli ang pagsisisi. Kahit sa Diyos, kahit magsisi ka man, huli na, wala ng pag-asa. Sa Panginoon, una ang pagsisisi. Ngayon ka na magsisi. Ngayon ka na magbasol. Ngayon ka na magpangayo pa sa ilo, Lord. Lord, patawarin mo ako sa lahat kong namimiss pagkukulang sa 2020 mo, Lord. So, pagsikapan ko, Lord, to make it worthy. Gawin ko ang mga importanteng bagay sa buhay ko. Ulitin ko, isang tao, lumalakad sa disya, magubatan, nakita niyang nakatago nga kinto, hidden treasure. Tumahimik, nagtago, bininta sekreto ang lahat niyang ari-arian upang ibili lang doon sa nakatago, nakita niya sa lupa nga kayamanan. Ganon ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kahit mawalaan kag lahat, basta importante, ma-secure mo yung nakatagong kayamanan, si Kristo sa puso natin. Negosyante naghahanap ng perlas kahit napakamahal. Umalis, bininta rin ang ari-arian lahat at ibililon kahit mahal na perlas. Kaya naman, wala na daw makahigit doon pag nasa maangkin niya na. Ganun ang kaligtasan ngayon sa atin. The kingdom God that is now present in our life. Yun ang gawin natin, mga minamahal. I hope you understand, by the help of our loving God, na ganoon ka-importante. Na ganyan sa oras na to, a new year, a worthy pursuit. The kingdom of God is more than valuable than anything else that we think in this earth. Wala nang iba. Kahit wala kang pera, basta langit. Kahit wala kang asawa, basta langit. Kahit wala kang tahanan, basta langit. Yung langit, mansyon. Malawalaan kang lahat, basta yung perlas at ginto. It's worth, hindi mawala sa iyo. Kaya gawin mo ring karapat-dapat worth ang iyong pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bigyan mo ng halaga. Gawin mo at itrabaho mo. Sabi ni Pablo, work out your own salvation with fear and trembling in my absence. Kahit wala nakatingin sa inyo, wala nakatingin sa inyo. Sabi ni Pablo, in my absence, wala ako sa inyong harapan. Wala yung present mo, walang uling present nyo. Wala. In my absence, sabi ni Pablo, you must work out. Work out. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Work out your own salvation with fear and trembling. May takot at panginginig. Gawin mo, ipagtrabaho mo to overtake your shortcoming. I-capture mo ang time, opportunity to serve the Lord continually. Dahil hindi po basta-basta pagbalik ng Diyos. Pag maiwan tayo, useless, nothing at all. Ngayon, gawin mo ng New Year resolution. Ang unang araw, taon sa buhay natin. Ngayon na tayo magsisi. Ngayon na tayo maghinusol. Karoon na. It's the day of refreshing.
the day of repentance, the day of salvation, the day of pursuing worldly pursuit in our life. Alagaan natin, Diyos. Hindi natin makalimutan dahil unang araw ito, New Year ngayon, hindi natin makalimutan. This day, nga you return back to God. That you regain your first love to the Lord today. The first day of the month of January 2025. Purihin natin ang sabi sa ating hawit, hatagig higayon. Ang Panginoon papasok sa puso natin. Hatagig higayon, si Jesus karon, namudumala sa kinabuhi mo. Siya lamang ang nasayon sa gihanap sa kalangon. Hallelujah! Sa kasing-kasing ko, sa Jesus sa tanging higayon. Hatagig higayon, si Jesus karon, Dumala sa kinabuhi. Dahigang Diyos, purihin mo siya. Dahil siyang kamay, hatagig higayon, papasok ang Panginoon sa puso mo. Kasing-kasing ko, sa Jesus sa tanging higayon. Ang mga tuwing sa ibon, Naglamay, mga tuwing si mong kinabuhi. Kalinaw nga dilim mo lubat. Kalimutan mo'y naging Idani Tagoon ug ang Pagyasan na Hatagig si Jesus sa salamat na sa'yo sa gihandog sa kanan. Kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Hatagig, singgit si Jesus na magdumala sa kinabuhi mo. Hallelujah! Salamat na sa'yo sa gihandog sa kanan. Kasing-kasing mo, Jesus sa tanging higayon. Hatagig higayon, Jesus karon nga magdumala sa kinabuhi mo. Pasudla sa kasing-kasing. Siya lamang na sa'yo sa ihandog sa kalan. Sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Sa kasing-kasing mo, si Jesus sa tanging higayon. Hallelujah! Sa kasing-kasing mo, si Jesus hatagig higayon. Singgit, hallelujah. Sa atong bagong tuig sa ating buhay, gawin mo ang karapat-dapat ang iyong pagsumikap. Sa Bisaya, hatagig higayon.
si Jesus nga magdumala sa kinabuhi mo. Kaya siya lamang nasayod sa gihandom sa kalag. Sa kasing-kasing mo, si Jesus ang nagigingay. Singgit mo. Tugbaw. Lord, tulungan mo kami. Nga ikaw na talagang mag-manage sa buhay namin. Sa bagong taon na to, I have made my resolution in life. Gawin ko ng worthy, karapat-dapat. Nga pagsumikap, hanapin ko at ubertikan ko at kunin ko na yung mga pagkukulang ko sa year 2024. Ngayon sumikapan ko na, Lord. Sa bagong taon 2025, napapunaan ko ang aking na wala lang pinaka-importante at mahigit sa kaligtasan, kundi ikaw na magpabilin ka sa puso ko at sundin ko ang iyong kalooban. Mga minamahal, worthy pursuit of life. Para sa atin yan. Kita ang nagdadala ng ating kaligtasan. Tayo ang sa ating journey of life in this earth. We are the one who hold this journey, pursuing as an effort of overtaking and captured in life. Gawin mong worthy. Gawin mong halaga. Gawin mong karapat-dapat. Bigyan mo ng bili ang iyong pagsumikap sa Diyos. Eh, walang ibang makinabang kita. Kaya mga bagay sa lupa, hindi po makahigit. The value of the kingdom is more than valuable than anything else in this earth. Walang mas makahigit, kundi ang kaligtasan. The treasures and the pearl that we found, that is, there is Jesus. He is God and life eternal sa ating buhay. Amin naman. Manalangin tayo lahat. Ubo na ngayon, malangin. Tulungan mo kami. Magawagan mo kami. May balik ako na lang may pag-ibig ka initas paglingkod sa iyo. Hindi namin kaya pag wala ka, Lord. Apandyan ka palagi, tulungan mo kami. Palakasin mo kami, pagalingin mo kami, pagpalain mo kami. Sa bawat mga problema namin, ikaw magpalakas sa amin. The importante ang kaligtasan na tanggap namin sa iyo. Ikaw ang mas mahigit na importante sa aming buhay. Dahil pagbalik mo, may iwanan namin ang lahat ng bagay. Material nga bagay, importante kaligtasan, langit, buhay na walang God. Panawagan, patatagin mo kami, Lord. Itong bagong taon sa aming paglilingkod sa iyo. Siya at dalangin ang medyo level pastor, and prophet, and praise the Lord. Lord, bless that me na family. Bless us tonight, Lord. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah! Jesus, hallelujah! Jesus, hallelujah! Dapat niyang purihin, Lord. Habang nakataas yung kamay na isang-isa, pandong simulo. Lahat tayo mag-rebuke with all power and authority.
Hupupayin mo ba kapangyarihan mo sa militaan sa oras to? Nadalangan, binaribila mo ng Pastor Lord. But I find above darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out. From the children, the might of bless the children, financially, physically, big, be strong. To the power, might, Lord, remove their vices and their weaknesses and their life, my God. Maging sincero sila, worthy. Sa pagsunod sa looban, pagpalain mo sila, patatagin mo sila, Lord. Sa pangalan ni Jesus, bless them, Lord. Financially, physically, spiritual, Lord God. Give me great joy in their heart, Lord. In serving you, enthusiasm. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palagpakan natin ang Panginoon. Anindog dagson. Bayo kamot. Singgit kita kusog. Kita sugasing kasing 3 beses. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Hallelujah, Pastor. Amen. Na mahal, ilagay niyo sa puso niyo yung salita ng Diyos. Ito'y paalala lamang sa bagong taon pag tayo pagpalain ng ating malapag. No? Meron po nakalagay sa TV screen. Tanan kuwar nga mo atin sa 50th anniversary. Magpastin na og sugod 20 days. Especially youth and singles choir and Jesus Finest Christian Choir. Yun po ang sa Beloved Main Church po. Habang malayo pa, pwede putol-putol. Beloved and preacher Wendy Binias, mga minamahal, tayo po'y mag-iisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Magpasalamat po tayo, mga minamahal. Hallelujah. O labing gamahan ng Diyos sa pangalan sa mahalang ni Jesucristo.
So nang pag-ampo sa mga ginagalang mahal Pastor Will Estrada Almida ni Mauras sa mahal na Ginoo. Daghang salamat mahal na Ginoo imo kaming giusa. Ining unang adlaw unang gawain sa tuig 2025 mahal na Panginoon. Daghang salamat sa ulay hupay nga balaang presensya imong gibuhos mahal na Panginoon. Ikaw nagadihok sa matag gayon banal gawain sa pagsugod sa pag-awitan sa joyful song sulim song nga tinuod nga imong gibuhos imong balaang presensya mahal na Panginoon. Hallelujah sa mga kadaugan sa mga kaigsoon nga nahimong panalangin sa matag usa ka namo mahal na Panginoon miskin sa pag-awitan sa mga beloved choir o Dios kanunay ka nagaubahan ginabuhos mo banal presensya mahal na Panginoon sa pagpasabot sa ikapulo mga halad nga susi sa panalangin mahal na Panginoon. Halilabi na sa balaang pulong among nadugan na patalinghugan na himong pagkaon sa mga espiritual among balon-balon nganing tuiga mahal na Panginoon sa pagsugod ni bagong tuig balon-balon na mo imong balaang pulong nga among magamit mahal na Panginoon pagpangalagan kami magalig-on magapadayon hangtod sa iyong pagbalik o Dios. Daghang salamat sa kadaugan manal na gawain mahal na Panginoon. Hallelujah ni Mauras sa mga pangamuhi na kanimo sa mong pagpauli sa matag usang kuluyanan mahal na Panginoon. Ampingi kami mahal na Panginoon kung unsa mo kaming gihatod padulong diri mahal na Panginoon sa mahal na Panginoon sa mong pagpauli ikaw magauban magahatag ka na mong kalipay balon-balon na mong balang presensya ibalik mo kami sa sunod nga gawain mahal na Panginoon nga puno sa kadasig kalipay o Dios hangtod sa iyong pagbalik kupti kami mahal na Panginoon o ginintanan nga po gipasalamatan sa nang pag-ampo mahal na Pastor Will Estrada Almida sa pangalan ni Jesus amen and amen. Praise Lord. And bless you po. Thank you so much. Jesus loves you more. Gusto magpalihan, steady po. Beloved